puso at isip ko litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay ka ba? Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon at nagaanyaya po na sa loob ng isang oras ay muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Martes, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga, sa paggising natin, mga kapatid, na taglay po natin ang kapayapaan, ang kagalakan, kalakasan at buhay na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Sapat na mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos at ipaglingkod sa ating Panginoon ang ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito, araw-araw po nating napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At salamat din po sa Diyos sa ating mga tagumpay na natatamo sa
mga paghayo at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang programang ito ay patuloy po na kinakasangkapan ng ating Panginoon upang abutin ang ating mga kababayan saan man sila naroroon, mga kapatid. Kagaya po ng ating mga OFWs abroad, mga kapatid, sa pamagitan ng ating Facebook Live ay naaabot po sila ng salita ng Panginoon at napagpapala. At ganoon din sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon, sa pamagitan po ng radyo, FM radio ay napapakinggan po tayo tuwing umaga. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at kumustahin po natin at batiin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong po ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Magsaysay Bulan. Ngayon po ay araw ng Martes, meron pong prayer meeting mamaya dyan po sa Magsaysay, alas 3 ng hapon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At ganoon din ang ating congregation dyan sa Santa Remedios. Good morning po, pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy po tayo na magsigasig sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Ganoon din ang ating congregation dito po sa Iquirino. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At patuloy nating madama ang biyaya ng Diyos, kalakasan at pagpapala. At sa lahat ng ating mga nabisita kahapon, nagkaroon po tayo ng visitation kahapon. Good morning sa ating mga kapatid dyan sa Barangay JP Laurel, ang Mostoles family. Galing po ako dyan kagabi. Good morning po kay Tatay Arnold and the whole family of Mostoles. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Ganon din po ang family ni Brother Rudy Jocarisa and sina Sister Annalyn. Ganon din si Sister Joanne, Brother Romel. God bless po sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang family ni Brother Ryan and Sister Cynthia Sisi. Good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sumayin niyo po ang kalakasan. Ganon din Sister Ellen Retoma, nadalaw po natin, and Brother Richard dyan sa kanilang tahanan kagabi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning din kina Brother Joseph and Sister Julia dyan po sa JP Laurel at ang inyong buong family. Sister Nova, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang inyong mga anak. Ang biyaya po ng Diyos ay patuloy po na sumainyong pamilya. Purihin ang Panginoon at lahat ng mga kapatiran dyan. Ang iba ay hindi ko pa napuntahan. Ginagahol tayo sa oras sa mga visitation po natin. Patuloy pong dumadami yung ating mga kapatiran. Kung kaya pa isa-isa, pa ilan-ilan, ay sinisikap natin na mabisita sila sa mga panahon na hindi po tayo gaanong busy sa mga gampanin po natin. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, you can text us at 0951-932-0038 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. Kung nais nyo mag-send ng mga prayer request, testimonies, o mga katanungan, mga kapatid na may kinalaman sa pananampalataya o sa inyong mga suliranin na nais nyong idulog sa panalangin, ay mag-contact lang po kayo dyan. Hindi man po natin maipag-prayan on air, tinitiyak po namin na maipag-pray po namin yan pagkatapos ng ating programa. So, sa mga nais pong makadalo sa ating mga schedule ng gawain, ngayon po ay may prayer meeting alas 3 ng hapon dyan po sa Magsaysay congregation. At bukas, Miyerkules, magkasabay po ang prayer meeting dito po sa Iquirino congregation at ganoon din po ang Santa Remedios congregation. So yan po yung ating mga schedule ng prayer meeting alas 5 ng hapon bukas, araw ng Miyerkules.
At sa mga nais mong makadalo sa ating mga weekly services, mga kapatid, ang ating pagsamba ay nagsisimula po Sabado hanggang Linggo. 3 batch po yan na pwede nyong pagpilian, depende sa inyong available na oras at kung saan kayo mas malapit. Diyan po sa ating congregation sa Magsaysay Bulan, ang pagsamba po dyan ay Sabado alas 6:30 ng umaga. Malaya po kayo dyan makadalo kung kayo po ay malapit. At dito naman po sa congregation ng Ikirino Bulan, ang ating pagsamba ay Sabado alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba ay Linggo alas 7 ng umaga. So yan po mga kapatid ang ating mga iba-ibang schedule from Saturday until Sunday. Malaya po kayong makadalo and you're welcome, you're invited to join our Sunday and Saturday services upang patuloy na mapagpala ang ating pong mga buhay spiritual. Patuloy po tayo sa ating programa. Ating pong i-recognize, pandalian yung ating mga viewers, mga kapatid. Good morning kay Sir Marlene Golyoso, Bernardo Matilde Leda Sidugen. Good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Cristita Bugayong, maging si Brother Andy Orozco. Thank you for always watching our program. Sister Maricho Albao sa Masbate, good morning. Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, and Sister Nanette, good morning. Praise God. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Valencia Punsalan from Palau, good morning po. Sister Divine Ispela Guyal from Magsaysay, Bulan. Sister Jane Ioy, good morning. Sister Marife, Sister Faye Aguila, ayan, Lola Faye, good morning. At maging Sister Edita Dungaran, ayan, from San Mateo, Rizal. Ayan, galing po ako dyan sa San Mateo, Rizal last December sa UPC Farm Church under Pastor Hope Gazo. So, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Sister Maricon Hibaga, Sister Philly Mercado, ayan. Good morning, pagpalain kayo ng Panginoon and family. Sister Nancy Dangla, si Brother Daniel Vargas Orgaya. Thank you for watching. Sister Nerissa Rebeliosa. Ayan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, kapatid. Brother J.F. Flores, Sister Vivena Villejo Canarias, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Dario Tobias, Sister Rebecca Montimor, good morning. Sister Christine from UPC Japan. Sister Alma Sulayaw, good morning. Sister Pereira Mika from UPC Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Lita Angelita Liguro, good morning. I-bless po kayo ng Panginoon. Si Brother Gary Barela, thank you for watching. Sister Laura Gumban and the whole Guan family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Miguela Mira from Italy, i-bless po kayo ng Panginoon dyan. Kumusta na rin kina Sister Wilma and Brother Carlos Cabrera and maging ang buong Nanit family. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa Italy. Sister Gina Godoyo, dyan po sa Magsaysay, good morning. Praise the Lord. Sister Beth Angeles, thank you for watching. Brother Samson Rosin, thank you. Sister Virgie Flores, good morning po sa inyo. Sister Mary Grace Gumayaw, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister April Santos. Sister Nati Laudit Herrero, good morning. Sister Gemma Guelas,
Sister Jocelyn Arcala, sina Brother Shandy Julian and Sister Mary Jane, at lahat ng mga kapamilya, good morning po. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning. Si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. At si Sister Cherry Ikeda, dyan po sa Japan, UPC Japan. Good morning po. Sister Ana May Advincula Nedia, dyan po sa Bonifacio, and Brother JR. Good morning po. Si Brother Ray Galo Sr. sa Makati, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Gemma Guelas, Sister Christy Griego. Ayan, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Simba tayo lagi. Maging si Brother Emil Tapit ng UPC Catanduanes. Masigasig po ito sa gawain ng mag-asawa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Sister Sonia Maranya de Guzman, thank you for watching. Brother Vicente Panafiel, Sister Egina Banisok Tayab, ayan. So, lahat po ng mga viewers natin. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mapagpala, mga kapatid. So tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat din sa technician natin dyan sa station ng Nugent FM na nag-a-assist po sa atin upang mapakinggan po tayo sa frequency ng radyo 100.7 Nugent FM. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa pagkakataong ito. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, pagpalain mo ang lahat ng mga kababayan po namin nakasubaybay ngayon sa programang ito. Maging ang aming mga kababayan, OFWs, saan mang panig ng mundo sila naroroon, ingatan mo po, pagpalain ang kanilang mga sakripisyo at pagsisikap sa ikauunlad ng pamumuhay ng kanilang mga pamilya. Panginoon, dalangin din po namin ang mga sakuna sa iba't ibang panig ng mundo na nangyayari, Panginoon, na hindi pangkaraniwan. Ang sunog na nangyayari sa California, dalangin po namin, O Diyos, una, ingatan mo po ang mga residente doon, at higit sa lahat, kung totoo man na tinuturing nilang godless ang kanilang city, sa ganitong pangyayari, Panginoon, nawa mapaalalahanan sila na ikaw ay kanilang kilalanin na nag-iisang Diyos, Panginoong Hesukristo, at sila ay magsisi, manumbalik sa iyong katuwiran at sa iyong kabanalan. Kagaya ng iyong sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, na kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin at hanapin ang aking mukha, iyong didinggin mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Nawa ganon ang maging senaryo sa lugar ng California, na sa gitna ng hindi maapu-apulan na sunog ay makilala nila na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, Panginoong Hesukristo, na dapat nilang paglingkuran, hindi ang karangyaan, hindi ang kayamanan, hindi ang salapi, kundi ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Salamat po, Diyos. I-bless mo po lahat ng mga viewers online and our listeners on air. Patuloy mong katagpuin ang kanilang pangailangan at madama nila ang iyong pangungusap sa umagang ito. Sa pamagitan ng pangangaral ng iyong salita, ikaw po ang patuloy na kumilos. Magligtas ka ng maraming mga kaluluwa sa pamagitan ng ebanghilyong ipinapangaral sa programang ito. Magpagaling ka ng may mga karamdaman at mag-provide ka ng mga pangangailangan ng lahat naming taga-subaybay. Salamat po, Diyos. Ito pang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen.
Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito mga kapatid, sabi ni Brother Gary Barela, good morning po Pastor. Na-meet na po namin kayo sa UPC San Mateo, Rizal. Ayan. Si Brother Gary Barela ay taga San Mateo, Rizal. Thank you po. Salamat sa napakagandang pag-accommodate po sa amin last December dyan po sa UPC San Mateo, Rizal. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Ngayon po ay dadako na tayo sa salita po ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 13 verse 3 hanggang verse 9. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Matthew chapter 13 verse 3 up to verse 9. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa pamamagitan ng maraming bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa pag-aasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan. At dahil sa walang ugat ay nangatuyo. 7. At ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan. At nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa. At nangagbunga ang ilay tig-100 at ang ilay tig-60. At ang ilay tig-30. At ang may mga pakinig ay makinig. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mga kapatid, mga kaibigan, ang pag-aaralan natin ngayon na topic ay pinamagatang The Good Seed and the Good Ground. Ang mabuting binhi at ang mabuting lupa. Alam po natin mga kapatid na ang pangangaral ng salita ng Diyos, si Jesus Christ, ay laging gumagamit na mga patalinghaga na mga salita upang mas maunawaan ng mga tao yung kanyang ibig ipahiwatig. Medyo nangangati yung aking lalamunan. Tuloy tayo mga kapatid. Dito po sa pagtuturo ng ating Panginoon ay binanggit po dito yung iba't ibang klase ng lupa. Ang binhi po dito mga kapatid, walang ibang tinutukoy kundi ang salita ng Diyos. We know that the Word of God is the best seed. According to Hebrews, the Word of God is alive and powerful. It is sharper than any two-edged sword. Mabisa.
kailan at saan man ipinapangaral ang salita ng Diyos na may tamang layunin, lagi itong may bunga, lagi itong may resulta sa buhay ng taong taimtim na nakikinig. Kahit hindi man po tayo magkakilala personally, kung kayo ay nakikinig ngayon, taimtim na nakikinig at bukas ang puso, I believe that the power of the Word of God, mga kapatid, can bring freedom, miracle, salvation upon your life. Because the Word of God is alive and powerful. Marami ng buhay na binago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because the Word of God is the best seed. Kaya kailanman ipinapangaral ang salita ng Diyos, kapag may tamang layunin yung pangangaral, tamang hangarin, magligtas ng kaluluwa, sino man ang magdala ng mensaheng yan, ay kakasihan ng Panginoon at magbubunga ng magandang resulta sa buhay ng bawat taong tumatanggap ng salita ng Diyos. At yung lupa naman doon na iba-ibang quality, may dawagan, tabi ng daan, batuhan, at yung matabang lupa, ay sumisimbolo sa iba't ibang uri ng puso ng tao. Kung mapapansin natin, mga kapatid, yung binhi ay talagang the best yung quality. Ang salita ng Diyos. Kagaya ngayong umaga, mga kapatid. Kung may 100 persons na sabay-sabay na nakikinig sa Facebook at sa radyo ngayong umaga, iba-iba po ang pagtugon. Iisang mensahe ang inyong naririnig, pero iba-iba ang magiging pagtugon ng mga nakikinig. Depende sa kung paano nila pinapahalagahan yung binhi na ipinapangaral sa kanila, na ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya mapalad po kayo, mga kababayan, mga kapatid, kung ang pagtrato nyo sa salita ng Diyos, ito ay inyong pinananabikang pakinggan. Kung kayo ay excited upang pakinggan ang salita ng Diyos, kayo yung tinutukoy na matabang lupa sa ating pag-aaral na ito. Good soil or good ground, mga kapatid. Kasi alam naman po natin, lalo na sa mga first world countries, napakahirap kumbinsihin ng mga tao, lalo na yung mga mayayamang bansa. For example, yung California, mga kapatid, yung nasusunog na lugar, tirahan po yun ng mga napakayayamang mga tao. Dahil naandun po yung mga sikat na mga Hollywood stars, mga tinitingala sa mundo, mga kapatid. At kapag nasa ganun silang kalagayan, na nasa kanila na ang lahat, para bang hindi na nila kailangan ang Diyos. Kasi ang magiging Diyos na nila kung di mag-iingat ay ang kanilang sarili, ang kanilang mansyon, ang kanilang pera, at yung kanilang katanyagan at karangyaan. Sa mga napakauunlad na bansa, may mga nakakausap din po ako mga pastor na Filipino sa ibang bansa. Ang hirap ipenetrate ng mga tao pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Meron pa nga mga filosofiya ang mga mayayaman na kaya daw ang Pilipinas ay makadiyos,
relihiyoso ay sapagkat ang Pilipinas ay dukha na bansa. Mga kapatid, sa kabilang banda, medyo may katotohanan po yun. Dahil ang tendency ng tao, kapag hindi po rooted sa spiritual na foundation, kapag nakatikim ng karangyaan, ay dinodiyos niya ang kanyang mga kayamanang tinatangkilik. Mga ari-arian, karangyaan, katanyagan, yun ang nagiging sentro ng kanilang buhay, mga kapatid. May katotohanan din naman na sa panahon ng kahirapan, kagaya ng sinabi ni David, "In my distress, I called upon the name of the Lord." Sa aking kahirapan, ay tumawag ako sa aking Panginoon at tinugon niya ako. Paano kung walang kahirapan na nararanasan ang tao? May tendency ang tao na hindi natatawag sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, mapalad po tayong mga Pilipino, hindi man tayo kasing unlad ng mga ibang bansa. Pero mapalad po tayo dahil may puwang sa puso natin ang mga bagay na patungkol sa espiritual o mga bagay na patungkol sa Diyos. Compare sa mga napakayayamang bansa na nagiging mga satanismo na sila, nagiging mga atheist. They don't believe the existence of God sapagkat sila mismo ay God sa kanilang mga sarili. Kaya kung ang kahirapan ang maglalapit sa tao sa Diyos, abay salamat sa kahirapan. Kaysa naman tamasain mo ang lahat ng yaman ng mundo kung ang kaluluwa mo naman ay maimpyerno. Kaya alam nyo po, yung California, ginawang parang impyerno. To remind the people of California that they are not gods. There's only one God. His name is Jesus Christ. Kung sila ay magsisisi, hindi tayo masaya na nakikita silang nagdurusa, hindi natin ikinaliligaya yon. Nangingilabot tayong tingnan na malaimpyerno yung sunog na hindi maapula. Pero naniniwala ako na hindi yan aksidente lang. May mensahe ang Diyos sa kanila. At tayo naman, sa bansang Pilipinas, may mensahe rin ang Diyos para sa atin. Huwag tayong maghintay ng mga parusang katulad niyan bago natin tanggapin ang binhi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayong umaga ay pinapangaral pong salita ng Diyos. Tanggapin natin ang binhi. Ito ay ang salita ng Diyos because the gospel or the word of God is the power of God unto salvation according to Romans chapter 1 verse 16. Walang maliligtas na hindi muna nagpahalaga sa gospel or sa ebanghelyo o sa word of God. So dito po ay makikita natin iba't ibang uri ng lupa pero pare-parehas yung quality ng binhi na nahasik doon. May nahasik mga kapatid sa tabi ng daan. Yung nahasik sa tabi ng daan, hindi rin yun tumubo dahil ang daming distraction. Di ba yung mga pananim pag nasa gilid ng daan, bawat dadaan, lalambitinan yung pananim, ang daming distraction. Ang iba nanggigigil sa bulaklak, pipitasin. Ang iba nanggigigil sa dahon, hahampasin. Ang iba mainit ang ulo, dadaan doon sa may pananim. Kung ano-ano ang gagawin, mga kapatid. At yan ay nagsisilbing distraction doon sa pananim. Ibig sabihin, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos kung ang daming distraction sa buhay natin. Kailangan magkaroon tayo ng concentration. If we want to serve the Lord, mga kapatid, we need concentration, not distraction. At ang nahulog naman sa batuhan,
panandalian lang ang buhay. Kaya di ba may mga mananampalatayang ningas kugon, seasonal, contractual, kumbaga sa trabaho. After 6 months, finish contract na, backslider na. Yan yung mga tao na hinahalin tularan nitong binhi na nahulog sa tabi ng daan at sa batuhan. Konting panahon lang nabubuhay at pagdating ng summertime ay natutuyo sapagkat walang makapenetrate na ugat sa bato. Kapag ang puso natin ay matigas, hindi diyan nauugat, hindi diyan nag-uugat ang salita ng Diyos. Hindi makabaon. Kaya nga 'di ba, yung pagtatanim, binubungkal mo na yung lupa. Bakit kailangan bungkalin yung lupa? Dahil hindi makapenetrate ang ugat pailalim kapag matigas yung napagtaniman. So kaya sa mga magsasaka, inaararo mo na yan, yung mga lumang paraan, at ngayon ay may mga makinarya ng ginagamit upang bungkalin ang lupa bago taniman. So, mga kapatid, iba't ibang klase yan ng puso ng tao. Yung different kind of soil, sumisimbolo sa different kind of heart, of the heart of the people, mga kapatid. Kaya mapalad po kayo kung ang puso nyo ay tumatanggap ng salita ng Diyos at nagre-resulta ito sa inyo ng pagbabago, pagpapakumbaba, pagpapatawad, buhay na handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Ituloy natin yung pagbabasa. Dito po sa 2 Timothy, mga kapatid, ano po ang sinasabi dito? In chapter 4 verse 1, ayan. Itong binhi na ito hindi dapat na itago. Kailangan itanim. Yung binhi na yan ay ang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang verse 4. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. Ayan. Itong binhi ay dapat daw ipangaral in season or out of season. Nakaugalian ko na po na kahit saan ako pumupunta, kapag nagkakaroon ako ng chance na may mabahaginan ng salita ng Diyos, ay hindi ko po yung pinalalagpas. Saan man kita makatagpo, basta nagkausap tayo at nagkaroon ako ng chance to share the Word of God, I will grab that chance, mga kapatid, to share the gospel sa sino mang ating nakakausap. Last week, mga kapatid, sa isang mall, merong lumapit sa akin at nagpakilala. Isa siyang guard, mga kapatid. So, nung siya ay nakipag-usap sa akin, siniran ko na rin siya ng Word of God. At bago kami umalis, ay nabahaginan ko siya ng salita ng ating Panginoon. By all means, mga kapatid. Sa lahat ng pagkakataon na pwede mong hasikan sa pamagitan ng radyo, Facebook, kung ang Facebook ay ginagamit na maraming tao sa kasamaan, ginagamit po natin ang Facebook upang ipamahagi ang salita ng Diyos. Mga kapatid. Kung ang radyo ay ginagamit ng marami sa batikusan, ngayon mag-eleksyon na naman,
Gagamitin na naman ang radyo sa siraan, gagamitin ang radyo sa mga pangakong hindi naman natutupad, ganyan, pag malapit ng election mga kapatid. Pero kami, ginagamit namin ang radyo upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos, upang ibahagi ang kadakilaan ng ating pong Panginoon. By all means mga kapatid. Kaya sa pamamagitan po nitong Facebook Live, marami na po tayong nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Sa radio program, majority of our members here in UPC Bulan ay product ng radio ministry. By all means, let us sow seeds that brings freedom to the lives of our listeners. Purihin ang Panginoon. Sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Nung New Year, mga kapatid, namamasyal kami ng aking pamilya. Maya-maya, nag-i-evangelize, naghihintay yung aking mag-iina, hindi ko na malaya, nag-i-evangelize na po ang inyong lingkod. Pati naghihintay sila sa isang lugar, pero kami ay nagkaroon ng chance na may mga makausap, so tuloy-tuloy yung evangelism. In season or out of season, mga kapatid. May mga OFWs na pag umuwi ng Pilipinas, pumupunta rito sa Bulan para magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa pamagitan ng technology, radio, Facebook, yung internet, mga kapatid, by all means, we need to plant the seed to the heart of the people, preaching the Word of God. Marami ngayong mga tao ang nakatanim sa puso nila galit, sama ng loob, hinanakit, kasi mayroon silang mga narinig na natanim sa kanila. Bakit hindi tayo magtanim ng kabutihan na ang iparinig natin sa mga tao at ilagay sa puso ng tao ay pag-ibig, pagpapatawad, pagmamahal, pagpapahalaga sa kapwa, at pag-akay sa kanila mula sa maling pamumuhay patungo sa kabanalan ng ating Panginoon. So ang programang ito, pagising natin sa umaga, bago pa kayo mapagod sa maraming gampanin, Word of God na muna. Base ito sa prinsipyo ng Panginoon according to Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So kapag inuuna natin ang salita ng Diyos, may bunga yan. May resulta yan sa buhay natin. Huwag nating i-underestimate yung power of the Word of God. Dahil yung mga hindi kayang baguhin ng pulis na masasamang buhay, hindi kayang baguhin ng kulungan, hindi kayang baguhin ng mga barangay tanod, barangay official, pag yan ay tumanggap ng salita ng Diyos, yung mga taong halos isuko na ng kulungan para baguhin, kayang ayusin ng Panginoon ang kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, kung may mga nakikinig ngayon sa mga kulungan, tuwing umaga sa ganitong programa, buksan nyo po, mga personnel sa kulungan, buksan nyo ang radyo, makapakinig yung mga preso sa salita ng Diyos. Dahil kapag hindi yan nakatanggap ng salita ng Diyos, pag yan ay lumaya sa kulungan, babalik din yan sa droga, babalik din yan sa pagnanakaw, panggagahasa, at lahat ng krimen na nagawa niya bago siya makapasok sa kulungan. Pero kung ang bawat nakakulong ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos, kaya kung may mga PNP personnel na nakikinig ngayon, hindi naman siguro mabigat na sakripisyo kung mabilhan nyo ng radyo yung mga preso, upang hindi lang yan takot sa inyo. Kailangan maturuan sila ng pagkatakot sa Diyos. At saan nila matututunan ang pagkatakot sa Diyos? Sa salita lang ng Panginoon. Sa ganitong pangangaral. Amen. Kaya kung may mga prisuhan ngayon na nakamonitor sa Facebook o di kaya sa ating radyo, mga kapatid, sa mga municipalities na may mga nakakulong, binabantayan ng pulis,
Kung may radyo dyan kayo, i-tune in nyo po sa ating program every morning. Hayaan nyong makinig ang mga bilanggo ng salita ng Diyos. Dahil pag yan ay lumaya sa kulungan at nataniman ng salita ng Diyos, hindi na yan babalik sa masamang gawa. Pero pag yan ay takot lang sa pulis, pag yan ay nakalabas na dyan sa 4 kantong rehas, babalik yan sa bisyo at sa kasamaan. Ngunit yung mga nataniman ng salita ng Diyos, naniniwala ko na may mga bilanggo na bukas ang puso para sa Diyos. Kaya sila nakagawa ng mga kasamaan dahil may hinahanap sila sa buhay nila na hindi nila alam kung anong solusyon. They tried everything until makagawa sila ng masama. Kasi mayroon silang hinahanap na hindi nila matukoy na magbibigay sa kanila ng satisfaction. And I believe na yung hinahanap nila na yon, na sinubukan nila sa kasamaan, ngunit napahamak sila, walang ibang tutugon sa puwang na yon, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And the only way na madidiscover mo na si Kristo ang kailangan mo is when you listen to the gospel being preached to you this morning. Praise God, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So nawa, matulad tayo doon sa sariwang lupa o matabang lupa. Ang puso nyo, mga kapatid, ay maging kagaya ng matabang lupa na nung tinaniman ng binhi ay tumubo at namunga. Sabi ng Bible, ang ilan ay sa 100, tig-60, tig-30. Ibig sabihin, kapag nagtagpo yung good seed at yung good ground or good soil, ang resulta nito ay pagbabago, magkakaroon ng reproduction yung seed, magkakaroon ng pagbabago ang buhay ng tao. Bunga ang magiging resulta. Kapag nagtagpo yung good seed, the Word of God, at yung good soil, yung puso mong bukas para sa Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid. Nawa ay may natutunan po tayo. So nawa sa ating mga taga-subaybay ay maging good quality yung inyong puso, kagaya ng matabang lupa. That every time you listen to the gospel, ang tugon nyo ay positibo. Ang tugon nyo ay kagalakan. Ang tugon nyo ay excitement na paglingkuran ang ating Panginoon. Kasi sa ngayon, maraming mga tao, baliwala sa kanila ang pangangaral. Lalo na yung mga mayayaman, hindi man lahat, pero karamihan sa mga maginhawa ang buhay, baliwala sa kanila ang Word of God. Dahil mapera sa bangko, maraming dollar account, maraming businesses, maraming mga pinagkakaabalahan, to the point na nag-iisip sila na hindi nila kailangan ang Diyos. Pero subukan mong magkasakit na hindi ka kayang pagalingin ng iyong pera at ng iyong mga ari-arian. Doon mo marirealize na kailangan mo ang salita ng Diyos. So, wag na tayo maghintay ng mga parusang ganyan. Ngayon pa lang, ibukas na natin ang puso natin and let us recognize the importance of the Word of God. Ito yung best seed na kapag ang puso mo ay bukas, ang binhi na yan, which is the Word of God, na iyong pinapakinggan, ay magre-resulta sa iyo ng kapayapaan, magre-resulta sa iyo ng kagalakan, magre-resulta sa iyo ng pagpapatawad, pagsisisi sa kasalanan, at kabanalan at kaligtasan ng iyong kaluluwa. Salamat, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Hanggang dito lang muna yung ating pagtalakay, and I hope na mayroon po kayong natutunan at naging kalakasan sa pag-aaral natin ngayong umaga sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pong pansamantalang pagtatapos. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo, O Diyos, na pangusapan ang puso, isip ng aming pong mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang pakikinig sa programang ito, ay patuloy na dumaloy ang kaunawaan na nagmumula sa iyo.
Dalangin ko, Panginoon, na ang binhi, ang salita ng Diyos na aming ipinahayag ngayon, nawa ay dalhin mo sa mga pusong bukas na handang tumanggap at magpasakop sa iyong kalooban. Udyukan mo ang aming mga tagapakinig na magpakumbaba, kilalanin ka, mangusap ka sa kanilang mga buhay na sa pamagitan ng salita ng Diyos na kanilang narinig, makita nila ang kanilang sarili isang araw na nagpapakumbaba sa iyo at handang maglingkod. Salamat po, Panginoon, at ipagkaloob mo rin po ang kagalingan sa mga kababayan namin na may taglay na karamdaman. We pray for the complete healing para kay Sister Ellen Retoma. Ipagkaloob mo sa kanya ang kagalingan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, mga banta ng sakit at karamdaman ay aming tinataboy, Panginoon, at wini-welcome namin ang pangako mong kagalingan. Sa lahat ng mga may karamdamang nananalig sa iyo, ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo rin ang management ng New Gen FM na kapartner ng UP Sibulan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa bayang ito ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Nawa ang aming mga Facebook Live viewers ngayon, iabot mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay, ang kalakasang espiritual, mga OFWs, bless them, Lord. At samahan mo sila sa mga sakripisyo nila para mapaunlad ang buhay ng kanilang pamilya. Higit sa lahat, patuloy mo silang akayin sa pagkilala at pagsunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. We pray to bless the United Pentecostal Church Bulan na patuloy pang marami ang maakay ng mga kaluluwa habang papalapit ang iyong pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin inialay ang pinakamataas na uri ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. So bago po tayo magtapos, mga kapatid, sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga prayer request, pasasalamat, or any message, mga kapatid, na may kaugnayan sa inyong espiritual, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At ang prayer meeting natin mamaya dyan sa Magsaysay, alas 3 ng hapon. So, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon, mga kapatid. At bukas, ang prayer meeting, alas 5 ng hapon, magkasabay ang Santa Remedios Congregation and Iquirino Congregation. At sa darating pong Sabado, ang ating pagsamba dyan sa Magsaysay, alas 6:30 ng umaga. Dito po sa Iquirino naman, Sabado pa rin, alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba ay araw ng Linggo, alas 7 ng umaga. So yan po ang ating mga schedule na ipinag-aanyaya po sa inyo. To all our viewers online and listeners on air, thank you for being with us sa umagang ito. Pagpalain kayo ng Panginoon at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless. Paki-share na lang po sa mga Facebook viewers natin upang marami pa po ang maabot Ang dating landas ng salita ng Diyos. Di alam kung saan patungo. Puso at isip ko litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo.
Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagkilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagkilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay na dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay.